Makalipas ang ilang sandali ay nakipagkita na kay Asel si Ronan, at habang ginagawa niya ito ay naririnig niya ang pagsusuka ng isang tao sa lugar, at napagtanto niya na ito ay si Asel, dahil hindi niya kinaya ang kanyang nakikita sa lugar. Pagkatapos nito ay sinabihan niya siya na tigilan na ang kanyang pagiging overacting, dahil bago nito ay pinayuhan na niya siya na ihanda ang sarili sa kanyang mga makikita. Humingi naman ng pasensya si Asel, ngunit sinabi din niya na ito ay tila sobra naman, dahil sa kasalukuyan ay nakikita nila ang isang bundok ng mga bangkay ng mga hayop. Pagkatapos ay tinanong niya si Ronan kung ang lahat ba ng ito ay kagagawa ng Kaliboro. Kinumpirma naman ito Ronan, at sinabi sa kanya na binanggit na niya noon na ang grupong ito ay mga halang ang kaluluwa at isang kasalanan kung hahayaan silang mabuhay pa. Samantala tila hindi pa rin mapalagay si Asel, ngunit sinabi sa kanya ni Ronan na huwag mag-alala dahil ang mga taong iyon ay mga wanted na kriminal na kailangang mamatay, at hindi na niya kailangang isipin pa ang nangyari sa kanila. Samantala si Ronan, habang pinagmamasdan ang mga bangkay ng mga hayop, ay naisip na kung makikita ito ni Professor Varren ay tiyak na malulungkot ito, dahil ang isa sa mga hayop na napaslang ay tulad ng kanyang kaibigan na si Marpes. Habang pinagmamasdan ni Ronan ang kanyang sarili sa dugo sa kanyang mga paa, ay sinabi niya kay Asel na babalik na sila, ngunit pagkasabi niya nito ay nagsimulang gumalaw ang itlog sa kanyang lagayan, at nagtataka kung ano ang nangyayari dito. Sa kabilang banda si Asel ay tinatawag si Ronan, habang nakatingin sa di kalayuan, at itinuturo ng kanyang mga daliri ang isang bagay. Pagkatapos ay tinanong niya si Ronan kung ano ang bagay na nasa kanilang harapan. Si Ronan nang makita ito ay nagulat, dahil sa sandaling iyon ang dugo ng mga hayop na mga namatay, ay nagsimulang lumutang at nabuo. Nagpatuloy pa ang pangyayaring ito ng ilang mga segundo, pagkatapos nito ay naging mas agresibo at bayolente ang agos ng dugo, at tila umaagos patungo sa isang bagay. Sa sandaling ito si Asel ay nagsisimula ng magpanik, ngunit si Ronan ay humarang sa kanyang harapan, at inihahanda ang kanyang sarili upang depensahan ang misteryosong ataking ito. At dahil kailangan niyang hawakan ang kanyang espada, ay aksidente niyang nahulog ang itlog ng Dreambird, ngunit sa halip na mahulog sa ito, ay bigla itong umilaw at lumutang sa kanyang harapan, pagkatapos ay sinimulang i-absorb nito ang mga dugo sa paligid. Si Asel nang makita ito ay tinanong si Ronan kung ano ang nangyayari. Sinabi naman ni Ronan na wala rin siyang ideya kung ano ito, ngunit matapos niyang sabihin ito, ay bigla siyang napangiti at sinabi na parang alam na niya kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay sinabi niya na kung anuman ang nasa loob ng itlog ay hindi ito magiging karaniwan na nilalang. Pagkalipas ng ilang sandali ay tuluyan nang naabsorb ng itlog ang lahat ng mga dugo sa paligid. Dahil dito, ay tinanong ni Asel kung tapos na ba ang pangyayaring iyon. Sinabi naman ni Ronan na mukhang ganun na nga. Habang nasa gitna pa sila ng kanilang pag-uusap ay nagsimulang magkaroon ng crack ang itlog, at kung anuman ang nasa loob nito ay tila gusto na nitong lumabas. Agad din naman itong napansin ng dalawa, at sinabi na mapipisa na ang itlog, habang natutuwa pa si Ronan, at nai-excite na makita kung ano ang nilalang nalalabas dito, ay biglang lumipad ito ng diretso sa kanyang mukha na kanyang ikinagulat. Hindi inaasahan ni Ronan ang ganitong klaseng pagbati mula sa nilalang, at dahil dito ay muntik nang mabali ang kanyang ilong sa lakas ng pagbating ito. Ngunit sa kabila nito ay iniisip pa rin niya kung anong klaseng nilalang ang lumabas mula sa itlog. Ang unang bagay na kanyang nakita ay ang mga pakpak nito na may kulay na katulad sa itlog nito, pagkatapos ay unti-unti niyang nakita ang buong katawan nito, at naisip na malayo ito sa itsura ng kanyang ina na Dreambird. Habang patuloy nilang sinusuri kung ano ito ay napansin niya na hindi talaga ito mukhang ibon, at sa halip ay mas mukha itong isang dragon. Sinabi naman ni Asel na pareho sila ng iniisip, dagdag pa sinabi niya na halos kaparehas ito ng mga nakikita niya sa mga libro. Habang iniisip ni Ronan ito, ay naalala niya ang itsura ng Dreambird, at napaisip kung saan ito nagpupunta upang makapagpapisa ng ganoong klaseng nilalang. Pero kasabay nito ay napansin niya na cute din ang itsura ng nilalang na ito, ngunit biglang nagbago ang kanyang mood nang maalala niya ang ginawang pagbati nito sa kanya, na parang sinuntok siya na diretsong tumama sa kanyang ilong. Sa kabilang banda ang nilalang na ito ay pinagmamasdan ang naging sugat sa ilong ni Ronan, at pagkatapos ay naglabas siya ng isang magic circle sa kanyang harapan, at pinagaling ang sugat na ito. Nagulat naman si Ronan sa pangyayaring ito, at naisip na mabilis na nawala ang kanyang sugat. Sinabi naman ni Asel na ang nilalang na ito ay tila may kakayahang gumamit ng healing magic.
Sinabi din niya na napansin niya na tila gustong-gusto nito si Ronan. Natuwa naman si Ronan sa pangyayaring ito, at sinabi na ang nilalang na ito ay nagtataglay ng maraming mga abilidad. Nagsuggest naman si Asel na pangalanan ito, dahil hindi naman maganda kung tatawagin na lang nila itong Dreambird. Sumang-ayon naman si Ronan, at nag-isip kung ano ang magandang ipangalan niya dito. Ngunit habang ginagawa nila ito ay tila may napansin ang nilalang na ito, at naging seryoso ang ekspresyon. Pagkatapos ay bigla itong lumipad palayo na tila may hinahabol, samantala si Asel nang mapansin ito, ay nagtanong kung saan ito pupunta, tila hindi naman nagulat si Ronan sa ginawa nito, at sinabi na napansin din nito ang presensya ng isang tao. Samantala sa mga oras na ito ay natatarantang tumatakbo ang isang lalaki papalayo sa lugar, ang lalaking ito ay nagngangalang Balraus, na isang utusan ng mga kaliboro sa Demar Branch. Habang tumatakbo ay paulit-ulit na tinanatong nito sa kanyang sarili kung ano ang kanyang mga nakita, dahil pumunta siya dito para gawin ang isang utos sa kanya, ngunit nang makarating sa lugar ay natagpuan niya na patay na ang mga kasamahan niya, pagkatapos ay nakita naman niya ang tila dagat ng dugo na inaabsorb ng itlog. Habang tumatakbo ito ay lumingon siya, upang tingnan kung nakalayo na ba siya kanila, ngunit laking gulat niya nang makita niya na malapit na sa kanya ang isang nilalang, at sa pagkagulat niya, siya ay napatid ng isang ugat na naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa lupa. Habang bumabangon sa pagkabagsak niya, ay muli siyang napasigaw nang makita niya na nasa itaas na niya ang nilalang, at sinisimulang nitong i-absorb ang dugo niya na nagmumula sa kanyang tuhod na nasugatan, dahil dito ay sumisigaw siya, at hinihingi ng tulong. Sa kabutihang palad ay dumating sa Ronan, at pinahinto ang munting nilalang sa kanyang ginagawa, pagkatapos ay tinawag niya ito na Sita, at sinabihan na kung ipagpapatuloy niya ang ginagawa niya ay maaaring mapatay na niya ang lalaking ito. Na-curious naman si Asel, at tinanong kung ito na ba ang binigay niyang pangalan dito. Sinabi naman ni Ronan na oo, at iyon ang napili niyang pangalan para dito. Kasunod nito ay tinanong na Ronan ang munting nilalang kung nagustuhan ba niya ang pangalan na binigay niya sa kanya. Tila natutuwa naman ang nilalang sa pangalang ito, at nagsimulang maglambing kay Ronan. Samantala ang lalaki ay tila nagugulat pa rin sa mga nangyayari, at napaisip kung si Ronan ba talaga ang may-ari ng halimaw na yon. Habang iniisip pa niya ang pagkakakilanlan ni Ronan, ay bigla siyang tinawag nito sa kanyang pangalan, at tinanong kung okay lang ba siya. Nagulat naman ang lalaki sa biglaang tanong na ito, ngunit sinagot pa rin niya ito at sinabing okay lang siya, pagkatapos ay nagpasalamat siya dahil kung hindi dahil sa kanya ay marahil ay patay na siya. Ngunit matapos niyang gawin ito ay bigla niyang naisip ang isang bagay, pagkatapos ay tinanong niya si Ronan kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan. Ngunit sa halip na sagutin siya, ay itinutok niya ang kanyang espada sa kanyang lig, at sinabi na hindi niya na kailangang malaman pa ang tungkol sa bagay na iyon. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi niya inaasahan na sa ganitong paraan sila magkikita, tinawag pa nga niya ito na Kaliburo Bloodhound. Nagulat naman ang lalaking ito sa itinawag sa kanya, dahil siya ay isang hamak na utusan lamang sa kanilang branch. Si Ronan nang marinig ito ay napagtanto na marahil ay mababa pa ang ranggo nito sa mga panahong ito, pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na meron siyang ipapagawa sa kanya. Kinagabihan ay bumalik na sina Ronan sa akademya, at sa mga oras na ito ay masayang naglalakad si Ronan, habang hawak-hawak ang 3 piraso ng mga gintong barya. Sinabi niya na mas mainam ito kaysa sa kanyang inaasahan. Sumang-ayon din naman dito si Asel, at sinabi na maging siya ay nasurpresa sa kinalabasan nito. Dahil naalala niya na noong nandoon pa sila sa kagubatan, ay sinabi ni Ronan sa kanya na kahit na ang tubig sa mga bukal ay pwede ring gawing ginto. Noong mga panahong iyon ay naguguluhan pa si Asel kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit hindi niya inaasahan na ang tatay ni Maria ay babayaran ito sa mataas na halaga. Kaya dahil dito ay hindi na sila mamumroblema, may kinalaman sa pera. Sumang-ayon naman si Ronan dito, at sinabi na utang nila itong lahat kay Professor Varren, ngunit nang magpunta sila sa opisina nito upang magpasalamat, at ipakita na rin si Sita sa kanya, ay nakita nila ang karatulan na nagpunta ito sa isang business trip, at matatagalan pa ito bago makabalik. Sa sandaling ito ay naalala niya na bukod sa trabaho na ibinigay niya sa Hound, at ang mapa na natanggap niya, ay pinaramdam din niya dito ang labis na takot, sa gayon ay hindi nito maiisip na gumawa ng masama sa laban sa kanya. Habang nasa gitna ng kanyang pag-iisip, ay tinanong siya ni Asel kung anong balak niyang gawin sa kanyang pera, dahil sinabi nito na ang second rank ay exempted na sa pagbabayad ng mga school fees, dagdag pa ay makakatanggap pa siya ng suportang pondo mula sa akademya,
dahil dito ay wala na siyang paggagamitan ng kanyang pera sa ngayon, ito ang unang pagkakataon na naisip ito ng ating bida. Pagkatapos ay nag-isip siya kung ano ang maaari niyang gawin tungkol dito. Naalala rin niya na malapit na ang opening ceremony ng paaralan. Ilang araw mula ngayon sa isang karwahe ang dumating sa Valon City Station. Kasunod nito ang isang butler ay bumati sa isang tao na tila isang babae, at ipinaalam sa kanya na narating na nila ang kanilang destinasyon. Ang babae na ito ay may maliwanag na pilak na buhok at magandang mata. Ito rin ang unang beses na pumunta siya sa kabisera. Ang babae na tinutukoy natin ay walang iba kundi ang mas matandang kapatid ni Ronan, si Errol. Lumabas siya ng kalesa at tiningnan ang paligid. Hindi niya maiwasang mapahanga sa sariwang tanawin sa kanyang mga mata. Samantala kinamusta ni Ronan ang kanyang kapatid at sinabing tiyak na pagod na ito mula sa biyahe. Natuwa naman siya nang makita ang kanyang kapatid, pagkatapos ay tinanong ni Ronan ang kanyang kapatid kung may kakaibang nangyari sa kanilang bayan habang wala siya. Ibinalik ni Errol ang tanong, dahil siya raw ang dapat magtanong ng mga bagay na iyon. Dahil labis siyang nagulat nang makita ang isang high-class na klase ng kalesa sa harap ng kanilang bahay. Nagtataka siya kung paano nakaroon ang kanyang kapatid ng sapat na pera para dito. Pagkatapos nito, ginawa ni Errol ang isang bagay na karaniwang ginagawa ng mga kapatid, tiningnan si Ronan, at tinanong kung bakit siya pumayat, at kung kumakain ba siya ng maayos. Sinabi ni Ronan na maayos ang kanyang kalagayan at ito ay nagbigay ng kapanatagan kay Errol. Tuwang-tuwa siyang marinig iyon. May isa pang bagay na nakakuha ng atensyon ni Errol at iyon ay si Sita. Ipinakilala ni Ronan ang kanyang bagong alagang hayop sa kanyang kapatid, at idinagdag na si Sita ay nagsimulang sumama sa kanya dahil sa mga di inaasahan na pangyayari. Matapos ang maikling pag-uusap, sinabihan ni Ronan ang kanyang kapatid na kailangan na nilang umalis dahil marami silang kailangang asikasuhin. Labis na naguluhan si Errol dahil bagong dating pa lang siya at nagmamadali na si Ronan. Pero sa huli, pinaliwanag ng ating bida na mahalaga ang mga bagay na ito sa kanya. Sinabi ni Ronan sa kanya na kapag pumasok na siya sa akademya, ay magiging abala na siya, kaya may mga bagay na kailangan niyang gawin bago ito. Pagkatapos nito ay pumasok sila sa isang tindahan sa kabisera. May nagugulat na ekspresyon si Errol sa sandaling ito, at nagtatanong kung totoo ba ang lahat ng ito. Sa ngayon, nakaupo si Ronan sa sofa, habang hinihintay ang kanyang kapatid na pumili ng kahit anong damit na gusto niya. Alam na ni Errol na kumita ng malaki si Ronan, pero para sa kanya ito pa rin ay medyo kalabisan. Paglabas niya mula sa fitting room, mayroon siyang maganda at sosyal na damit. Nagtanong siya kung magkano ito, at iniisip mo tila sobrang mahal ito. Ngunit hindi siya pinansin ni Ronan, at nagsimula si Ronan na mag-utos sa tindero, at tinatanong kung nagde-deliver din ba sila. Matapos kong pirmahan ito ay binili niya ang maraming bagay para sa kanyang kapatid. Naguguluhan na si Errol nang makita niyang puno ng damit ang kanyang paligid. Hindi niya inaasahan na tatanggap siya ng ganito karami, ngunit para kay Ronan, ito ay paraan lamang ng pagbalik sa lahat ng mabubuting gawain ng kanyang kapatid para sa kanya. Nang marinig ang ganitong uri ng mature na bagay mula sa kanyang batang kapatid, ay nagdulot ng maikling sandali ng pagmamalaki kay Errol. Umaagos pa ang luha sa kanyang mga mata habang nagtataka kung kailan lumaki ng ganito si Roman. Tumakbo si Errol palabas ng pinto habang sumisigaw kung gaano siya ka-proud sa kanyang kapatid. Sinubukan ni Ronan na pigilan siya mula sa nakakahiya niyang ginagawa, habang ang mga staff sa loob ng tindahan ay natuwa sa sitwasyong ito. Nakita nila na maganda ang relasyon ng dalawang magkapatid. Matapos nito ay sinabihan niya si Errol na kung tapos na siya sa kanyang pagpili ay aalis na sila. Nagtanong naman si Errol sa ating bida kung saan sila pupunta. Sinabi naman ni Ronan sa kanyang kapatid na maghahanap pa siya ng malapit na panday para maghanap ng bagong espada, dahil ang kanyang espada ay na-damage. Si Ronan ay nasa kasagsagan ng pagsasalaysay tungkol sa kanyang pagkikita sa isang kakaibang swordsman, at nang buksan niya ang pinto, ay naroon si Shipin na bumati sa kanya, at nagtanong kung tapos na siyang mamili. Napaharap si Ronan at nagulat sa biglaang pagtatagpong ito, na nagpabahala din kay Ronan na hindi niya inaasahan na magpapakita ito ng ganun kadali. Tinanong niya si Shipin kung ano ang kanyang ginagawa doon, at sinabi nito na nag-order lang siya ng bagong espada sa kalapit na lugar dahil sa ginawa niya sa kanyang espada, ngunit nakita niya si Ronan, kaya't nagdesisyon siyang hintayin ito.
Hiniling rin ni Shipin sa ating bida na tigilan na ang nakakairitang pagkakamali sa pangunawa, ngunit hindi niya napaniwala si Roman. Alam niyang may kakayahan si Shipin na maging isang stalker. Pagkatapos tinanong niya ito kung masasabi ba niya ito dahil sa ginawa niya sa kanyang espada. Habang ipinakikita niya ang kanyang espada kay Shipin ay tila magsisimula na ang panibagong laban ng dalawang ito. Ngunit bago pa sila tuluyang magpang-abot, ay pumagitna ang kanyang kapatid, at sinabi kay Ronan na sinabihan na niya siya noon na huwag gumamit ng mga bad language. Habang nangyayari ito ay nabigla rin si Shipin sa pangyayaring ito, dahil nakikita niya kung paano sermonan ngayon si Ronan. Dito rin niya napagtanto na ang babaeng ito ay ang nakatatandang kapatid ni Ronan. Habang naguguluhan pa siya sa mga nangyayari, ay biglang humarap sa kanya si Eren at humingi ng paumanhin sa naging asal ni Ronan sa kanya. At sa sandaling ito si Shipin na ang tanging tagapagmana ng noble family na Grancia, at isa rin sa sumisikat na swordsman ng imperyo ay parang nakakita ng isang goddess sa kanyang harapan, at natulala na lamang sa kagandahan ni Errol. Habang natulala pa ito ay sinabi ni Errol sa kanya na kasalanan niya kung bakit ganoon si Ronan, dahil hindi niya nadisiplina ito ng maayos, kaya humihingi siya ng pasensya para sa kanyang kapatid. Nagulat naman si Shipin sa pangyayaring ito at sinabi na hindi niya kailangang humingi ng paumanhin dahil nangyari ang bagay na yon dahil sa kanyang kawalan ng konsiderasyon sa sitwasyon. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi niya iyon kasalanan at sa halip ay inaako niya ang lahat ng responsibilidad sa mga nangyari. Natuwa naman si Errol nang marinig ito at sinabi na napakabait niya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Shipin na nagpapula naman sa mukha ng lalaki. Sinabi Errol na natutuwa siya na mayroong kaibigan si Ronan na katulad niya. Samantala, habang nagpapalitan ng magandang salita ang dalawa, si Roman ay naroroon lamang na nakatingin sa kanila. Napansin niyang may kakaiba sa kanilang dalawa na nagpapaisip sa kanya kung totoo ba ang kanyang nakikita. Tila ba, si Shipin ay napakamahiyaing masyado, hanggang sa ipinangako pa niyang papalitan ang espada ni Ronan. Ngunit ang problema ay wala siyang dalang ginto sa oras na iyon, kaya ibinunyag ni Shipin ang isang gintong emblema, ito raw ang patunay ng pagkakakilanlan ng kanyang pamilya. Ibinigay niya ang emblem kay Errol, at sinabihan na pwede itong gamitin kahit saan sa imperyo. Si Rowan ay naguguluhan dahil totoo pala ito, at dagdag pa ni Shipin, kung plano nilang bumili ng espada, ay dapat silang pumunta sa panday sa kanluran ng kalsada. Sinabi niyang dala ng tindahan ang isang kasaysayan na may 500 taon, at sila ang pinakamahusay sa buong imperyo. Sinabi din niya na bagamat mahihirapang pumasok on ang mga commoner, ay kapag pinakita niya ang bagay na iyon ay papapasukin na siya. Pagkatapos nito ay nagpaalam na si Shipin at nagbigay ng mga well wishes, habang siya'y tila naguguluhan pa rin. Si Ronan ay may mukha na nag-iisip, nagtataka kung alam ba ni Shipin kung ano ang ginagawa niya, dahil iniisip niyang dahil sa emblem ng pamilya Grancia, maaari silang makabil ng isang buong village gamit ito. Habang patuloy na pinagmamasdan ni Ronan, ang papaalis na si Shipin ng tindahan na may kakaibang lakad. Napaisip siya kung ito pa rin ba ang parehong Sword Saint na nakilala niya noong kanyang nakaraang buhay. Kinabukasan, oras na para sa seremonya ng pasukan sa Filian Academy. Nagtipon ang lahat ng mga estudyanteng pumasa sa entrance exam sa mismong gitna ng plaza. Ang bumati sa kanila ay walang iba kundi ang punong guro ng akademya na si Crava. Sinabi niya sa lahat ng mga bagong estudyante ngayong taon na sila ay ang opisyal na class 787. Pagkatapos nito ay nagpakilala siya sa lahat ng may malaking ngiti at tuwang-tuwa na makita ang lahat ngayon. Kasama sa mga estudyanteng may kahusayan at nagpamalas ng kanilang potensyal ay ang tatlong ito at binati sila ni Crava. Idinagdag pa niya na sa kanilang walang hanggang talento ay maaaring mangyari ang lahat. Bukod dito, sila ay gagabayan ng prestihiyosong edukasyon ng Filian. Naniniwala si Crava na balang araw ay maisusulat sila sa kasaysayan ng imperyo dahil sa mga magiging tagumpay na darating sa kanila. Pagkasabi nito ay muling bumati ang punong guro sa lahat ng kabilang sa class 787. Habang nangyayari ito, si Ronan ay naroon lamang at tahimik na nakikinig. Iniisip niya na masyadong marami ang sinasabi nito para sa isang simpleng pagbati, ngunit sa kanyang isip, ay hindi din naman ito ganap na masama, dahil ang kanyang kapatid ay nanonood sa kanya, at kitang-kita na proud siya sa kanya. Pagkatapos nito, ngumiti si Crava, at kiniskis ang kanyang mga daliri. Kasunod nito ay isang misteryoso, at makulay na liwanag ang biglang bumalot sa mga estudyante.
Si Roman kasama ang iba pang mga estudyante ay nagulantang nang makita ang nangyayari. Pagkatapos ay isang malaking crack ang lumitaw na tila nakakaapekto sa buong lugar na kanilang kinaroroonan. Isa sa kanila ay sumigaw na tila ba ang langit ay nababasag na. Isang maliwanag na ilaw ang biglang bumalot sa lahat at sa isang saglit, ang lahat ng mga estudyante ay na-transfer sa ibang lugar. Sila ay ngayon nakatayo sa gitna ng isang malaking coliseum. Ang mga tao na nakaupo sa kanilang mga upuan ay nagsimulang magsigawan at magpalakpakan. Napansin ni Ronan at Asel na ibang klase si Crava, dahil nagawa niyang i-teleport ang lahat sa isang kisap mata sa pamamagitan lamang ng simpleng pagkiskis sa kanyang mga daliri. Taglag ang misteryosong ngiti, inanunsyo ng punong guro na magsisimula na ngayon ang meeting sa pagitan ng mga senior at junior ng akademya. To be continued sa Season 1 Part 5. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panonood. God bless you all.